Nagsimula ang series kay Midoriya na pinagtatanggol ang isang bata na binubuli nila Bakugo. Ngunit pati siya ay binanata ng tatlong may kapangyarihan dahil siya ay wala nito. Dito ay na-realize niyang hindi patas ang mundo. Fast forward ng maging binata ay mabilis siyang nagtungo sa syudad upang tignan ang nagwawalang halimaw. Nagsimula ang lahat ng ipinanganak ang isang sanggol na kumikinang ay nagsilabasan din ng mga superpowers ng halos 80% ng mga tao. Dahilan para maging isang profession na din ng pagiging hero. Sa pagwawala ng halimaw ay nasira ang isang poste ngunit agad namang sumaklolo si Death Arms na may pambihirang lakas. Tapos siniguro din ni Backdraft na isang rescue specialist ang kaligtasan ng mga tao. Kinilig ang mga babae nang dumating si Kamoy at nakailag sa atake ng halimaw. Tuwang-tuwa naman si Deku sa napapanood. Nakailag ulit si Kamoy sa atake ng kalaban. Saka ginawang ugat ang kamay para pulaputan pero inunahan siya ni Mount Lady at saka nagpa-cute pa ito sa kamera ng mga tuwang-tuwang kalalakihan. Kaya nang mahuli ang kriminal ay si Mount Lady ang umani ng papuri. Tapos idinagdag ni Deku ang kakayahan ng babae sa kanyang notes. Balak ng buong klase na kumuha ng hero course dahil lahat sila ay may kanya-kanyang kakayahan maliban kay Midoriya. Pinagmayabang ni Bakugo na halos ma-perfect niya ang mock test sa UA school kaya tatalunin niya daw ang number 1 hero na si All Might. Sinabi ng guro na nais din ni Deku na makapasok sa UA kaya pinagtawanan siya ng mga kaklase. Saka pinaalala ni Bakugo na walang pag-asa si Deku dahil wala siyang quirk. Sa syudad ay may isang magnanakaw na halimaw pero walang dumadating na hero. Ngunit nang marinig ito ng isang lalaking payat ay biglang lumaki ang katawan nito. Updated si Midoriya sa lahat ng pangyayari na may kinalaman sa mga hero. Ngunit kinuha ni Bakugo ang notebook niya at pinagtawanan nila. Tapos pinasabog pa ito at tinapon sa labas. Pero dahil wala siyang quirk ay wala siyang magawa kundi ang matakot. Nang tignan sa ibaba ay kinakain na ito ng mga isda. At naalala na mula pagkabata ay iniidolo niya na ang number 1 hero. Kaya pinangarap niyang maging tulad nito pag lumabas na ang quirk. Nagtungo sila sa doktor upang magtanong dahil si Deku na lang ang hindi pa lumalabas ang quirk sa mga kasing edad nito. Ngunit laking gulat nila nang sabihin ng doktor na isang quirkless si Deku. Pagsapit ng gabi ay awang-awa ang kanyang ina dahil gumuho agad ang pangarap ng anak. Habang naglalakad ay may dumating na isang villain na nais gamitin ang kanyang katawan kaya inisip na katapusan niya na. Nang biglang dumating ang number 1 hero na kaagad itong tinalo gamit ang Texas Smash upang mailigtas si Midoriya. Nang magising ang binata ay na-starstruck siya kay All Might. Saka pinakita nito ang nahuli niyang kalaban sa bote ng Coke. At pagtingin sa notebook ay may autograph na ito ni All Might. Saka tumalo ng napakataas pero kumapit si Deku sa kanya kaya nagtungo sila sa rooftop. Dito ay tinanong niya kay All Might kung pwede siyang maging hero kahit walang powers. Nang magsimulang sumingaw ang katawan ni All Might at naging isang payat na si Toshinori. Samantala nahulog pala ni All Might ang nahuling kalaban. Tapos sinipa pa ito ni Bakugo kaya nakatakas ito at kaagad silang inatake. Hindi matanggap ni Deku ang katotohanan na isang payat na parang malapit ng kunin ni San Pedro ang idol niya. Kaya nakiusap si Toshinori na huwag ipapagkalat ang katotohanan. Saka pinakita ang matinding pinsala 5 taon ang nakalipas kaya limitado sa 3 oras na lang siyang nakakapag-transform. At bilang isang pro ay hindi niya daw nirerekomenda na maging hero si Deku kung walang powers saka ito umalis. Ngunit nalaman niyang nawawala ang nahuling kalaban. Saka natanaw ang kaguluhan sa malayo. Agad pa rin siyang nagtungo sa eksena kahit hindi makapag-transform. Nang makita na nagwawala na ang tinalo kanina ni All Might saka bihag pa nito si Bakugo. Sinubukan itong suntukin ni Death Arms subalit hinigop lang ang kamay. Pinipilit pa rin lumaban ni Bakugo ngunit natuwa pa ang halimaw dahil naka-jackpot daw siya. Dumating si Mount Lady pero hindi siya makapasok sa lugar sa sobrang laki niya. Mabuti kahit papano ay may bumbero man. Ngunit walang magawa ang mga hero dahil walang sapat na lakas. At kahit si All Might ay walang magawa. Pinanghihinaan na si Deku ng loob sa pangarap. Ngunit kusa pa rin siyang nagtungo sa lugar ng insidente dahil nakasanayan. Nang makita na nakatakas ang nakalaban kanina ni Toshinori dahil sa kanya. At nang tignang maigi ay nakita niyang bihag nito si Bakugo. Kahit walang powers ay kusang kumilos ang katawan ng bida para iligtas si Bakugo. Saka binato ito ng kanyang bag at sinubukang iligtas ang kanyang bully dahil para daw itong nanghihingi ng tulong. Nakapag-transform na rin si Toshinori pero sumugod na rin ang mga hero at nagkaroon ng pagsabog. Sa kabila nito ay nakaligtas ang lahat dahil kay All Might. At kahit nagdudugo ay sinuntok pa rin ito ng Detroit Smash ang pangit na halimaw na sa lakas ay nakagawa ng tornado. Pagkatapos ay labis na namangha ang lahat sa nangyari. Pinagalitan din si Deku ng mga hero dahil sa ginawa. Pinuri naman ng mga hero ang stamina ni Bakugo. Tapos bago makauwi ay pinagsabihan pa siya ni Bakugo na hindi daw nito kailangan ng tulong.
Nang biglang dumating si All Might at nag-flex ng muscle pero biglang sumingaw. Nagpasalamat ito dahil kung hindi dahil kay Deku ay baka pinabayaan niya na lang napatayin ng halimaw ang bihag. Saka sinabing ang ginawa niyang pagsugod ng hindi na nag-iisip ay isang katangian ng mga top hero kaya pwede daw siyang maging hero na labis na ikinatuwa ng bida. Tinanong din siya ni All Might kung tatanggapin niyang maging tagapagmana ng kapangyarihan nito. Dahil ang kanyang quirk na One for All ay pinamana lang din pala sa kanya. Na isang kakaibang quirk dahil naiipasa ito sa susunod na user. At nais niyang si Deku ang magmayari nito dahil may ugali ito ng isang tunay na hero. Agad na nagsimula si Midoriya sa mahirap na training upang maging karapat-dapat sa One for All. Upang maging kapaki-pakinabang ang training ay pinapalinis sa kanya ni Toshinori ang mga basura sa beach. Subalit na overwhelmed si Deku dahil napakadami nito. Para makapasok sa UA ay ginawan pa siya ng training plan na napakahirap. Pero para sa pangarap ay sinunod ito ng bida sa loob ng 10 buwan. Subalit pagdating sa school ay wala na siyang lakas. At dahil sa sobrang pag-a-analyze ay hindi na malayan na napapalakas ang boses kaya binatukan ng guro. Araw-araw niyang sinunod ang buong training program ni All Might. 3 buwan na lang bago ang entrance exam ngunit ibigay na ang kanyang katawan. Gayunpaman ay hindi siya sumusuko na ikinatuwa ni All Might. Dumating na ang araw ng entrance exam sa UA nang sa wakas ay nalinis niya na rin ang buong beach kaya napahanga si All Might. Saka sinalo ang nakatulog na apprentice. Tapos pinakita ang noon ay isang lampa pero ngayon ay meron na ring mga muscle. Subalit nakukonsensya ang bida dahil si All Might mismo ang nagsasanay sa kanya. Tapos kumuha ang hero ng isang hibla ng buhok at ipinapalunok sa bida na ikinagulat nito. Kinabukasan ay nandidiri pa rin siya sa pinakain ni Toshinori. Nang makita niya si Bakugo na kukuha din ng entrance exam sa UA. Excited na rin siyang pumasok pero biglang nadapa. Pero niligtas siya ng isang dalaga na may kakayahang magpalutang. Kaya lalong na-excite dahil first time makipag-usap sa isang babae. Tuwang-tuwa si Deku nang makita si Present Mike dahil napapakinggan niya lang ito noon sa radyo. Giit nitong magkakaroon daw sila ng 10-minute mock urban battle. At makakakuha sila ng mga puntos ayon sa matatalo nilang villain. Pero bawal atakihin ng kapwa examinee. Nagtanong ang isang examinee kung bakit 4 ang uri ng kalaban sa picture. Pinaliwanag naman ng host na 0 points lang ang pang-4 na villain kaya kailangan lang nila itong takbuhan. Nagtungo na ang mga kalahok sa malaking gate pero nanginginig ang bida. Nang tignan ng mga kasama ay siya lang yata ang kinakabahan. Lalapitan niya sana ang babae pero pinigilan siya ni Lida dahil nagpo-focus daw ito. Saka natuwa pa ang mga kapwa examinee dahil may engot silang kasama. Lumingon lang siya saglit at naiwanan na siya agad ng mga ito. At nagulat siya nang may lumabas na kalaban sa harapan. Mabuti ay tinapos ito ng isang may laser sa pusod. 6 na minuto na lang ang natitira kaya kailangan niyang makapuntos. Si Uraraka ay meron ng 28 points dahil sa kanyang quirk, ngunit si Lida ay meron ng 45 points. Halos lahat ng kasama ay may puntos na maliban sa kanya. Pinapanood sila ng Academy higher-ups habang nakikipaglaban. Ngunit para masubukan sila ay pinakawalan ng pinakamapanganib na robot pero 0 points. Tapos 2 minuto na lang ang natitirang oras. Nasa panganib si Uraraka pero walang tumutulog dahil wala namang puntos ang malaking robot. Pero sumugod ang ating bida at nakatalo ng napakataas. At sa kauna-unahang pagkakataon ay ginamit nito ang binigay na kapangyarihan ni All Might na nagpasabog sa napakalaking villain. Subalit hindi niya alam kung paano makakababa dahil nadurog ang kanyang mga buto. Kaya ang tanging paraan ay ang kontrahin niya ng pagsuntok ang kanyang pagbagsak pero mababali na rin ang natitirang kamay. Mabuti na lang ay nailigtas siya ni Uraraka gamit ang quirk nito sa kanasuka. Tapos pinipilit pa niyang magkaroon kahit 1 puntos pero natapos na ang time limit na labis niyang ikinalungkot. Nagtataka ang mga kasama sa ginawa nito pero si Lida ay alam na iniligtas ni Deku ang dalaga. Dumating doon si Recovery Girl para magbigay ng mga gummy bears. Pero si Deku ay hinalikan ng mahabang nguso nito na napaka-effective dahil agad na gumaling ang wasak na kamay at mga paa. 1 linggo ang nakalipas ay tulala pa rin ang bida dahil wala siyang nakuhang puntos. Pero nang dumating ang sulat ay nalaman ni Deku sa video na dahil sa pagliligtas niya kay Uraraka ay nagkaroon siya ng 60 points. Kaya nakipagkita si All Might sa kanya para sabihin na proud ito. Ngunit nababahala si Deku dahil hindi kinakaya ng katawan ng One for All. Pero alam pala ni All Might na mangyayari ito kaya kailangan niya pa daw ng maraming training. Saka umalis sila dahil may nakakitang mga tao. Kinabukasan ay tinulungan siyang maghanda ng kanyang inang proud na nakapasok siya sa sikat na school ng mga hero. Ngunit pagpasok ay nakita kaagad na nag-aaway sila Lida at Bakugo. Tapos napatingin ang lahat sa kanya. Lumapit si Lida at sinabing humahanga ito sa kanyang ginawa. Sa flashback ay pinagbantaan pala ni Bakugo si Deku na huwag tumuloy sa UA. Pero pumasok pa rin siya sa academy kaya ang sama ng tingin nito. Nang makita ang kanilang teacher na mukhang sabog na nagpakilalang si Shota Aizawa, na agad silang pinapunta sa field para sa physical fitness test. Inutos ng sensei na subukan ni Bakugo na ibato ang bola gamit ang quirk na umabot sa 705 meters. Na-excite ang mga estudyante kaya sinabi ni Aizawa na tatanggalin sa academy ang magiging kulelat na ikinabahala ni Deku.
Sa pabilisan tumakbo ay si Lida ang pinakamabilis. Ngunit ginawa pa rin ng lahat ang makakaya upang makakuha ng mababang oras. Pinilit naman ni Deco na huwag gamitin ang quirk dahil napipinsala nito ang kanyang katawan. Pero inisip niya pa rin ang advice ni All Might dahil kakailanganin niya na ito mamaya. Sumunod ay ang grip test kung saan si Shoji ang pinakamalakas. Sa standing long jump naman ay siya pa rin ang kulelat. Sa repeated side steps ay si Mineta ang number 1. Sa throwball ay nakakuha ng infinity score si Uraraka dahil sa quirk. Nang si Deco na ay nag-aalala siya dahil palagi siyang kulelat. Kaya sa pagkakataong ito ay gagamitin niya na ang quirk pero pinigilan ng sensei. Nalaman kasi nito na hindi niya makontrol ang ability kaya magiging pabigat lang daw siya sa mga kasama. Dahil sa advice ni Eraserhead ay naisip niyang isang daliri lang ang gamitin sa pagbato upang hindi siya maging lantang gulay. Dahil dito ay napahanga si All Might sa kanyang disipulo. Umabot ito ng 700 meters na ikinagulat ng lahat. Kaya hindi na napigilan ni Bakugo ang sarili pero pinigilan siya ng sensei na may kakayahang mang-disable ng quirk ng tinitignan niya. Nagpatuloy ang iba't iba pang physical test. Pagkatapos ay ipapakita ni Eraserhead ang kanilang mga score kaya kinakabahan ang bida. Nang makita na siya nga ang pinakakulelat. Pero sinabi ng sensei na joke lang palang may matatanggal. Naiinis si All Might dahil niloko ni Aizawa ang mga estudyante. Nang mapansin nito na tila suportado ni All Might si Midoriya pero para sa kanya ay wala itong potensyal. Gumaling na ang daliri ng bida dahil sa recovery girl pero nagbabala ito na ikakamatay niya kung paulit-ulit na mapipinsala ang katawan. Nagtungo din sa kanila si Uraraka na tinawag din siyang Deco. Kaya pinaliwanag na panunukso lang ito sa kanya ni Kachan. Pero ang ibig sabihin daw ng Deco sa Japanese ay magagawa mo ito kaya tinanggap na lang ito ng bida. Kinabukasan ay nag-aral naman sila ng English. Tapos nag-lunch sa napakalaking cafeteria ng UA. Pagsapit ng hapon ay nagtungo sa kanila si All Might para sa kanilang combat training. Pero bago yun ay binigay muna ang kanilang mga costume ayon sa napiling mga design. Paglabas ay napakaastig na ng kasuotan na parang mga ganap na hero. 3 linggo ang nakalipas ay kausap niya si Tosh Inori para sa costume. Pero biglang dumating ang ina na may dalang costume para sa kanya dahil nakita daw ito sa kanyang drawing. Kaya ito ang isinuot niyang costume. Nang makita niya ang costume ni Uraraka ay tinigasan siya ng muscle. Ngunit napansin ni All Might na masyadong obvious ang costume ng disipulo niya. Sinabi ni All Might na magkakaroon sila ng mga villain at hero. Binuksan nito ang libro at pinaliwanag na kailangan daw protektahan ng mga villain ng nuclear weapon sa takdang oras kung hindi ay matatalo sila. Pinakita ni All Might ang bunutan ng papel upang random na mapili kung sino ang magiging mga magkakampi. Natuwa naman ang bida dahil kasama niya ang crush. Ngunit naudlot ang saya niya dahil sila agad ang unang sasabak. Tapos nagkatitigan pa sila ni Bakugo na gustong-gusto na siyang tirisin. Pumasok na sa gusali ang gaganap na villain. At habang naghihintay sila ni Lida ay naisip ni Bakugo na niloko siya ni Deco na wala itong quirk. Napansin ng dalaga na kinakabahan talaga si Midoriya. Pero wala daw siyang balak magpatalo. Pumasok na ang dalawa sa bintana at maingat na naghanap. Nang bigla siyang atakihin ni Bakugo ng napakalakas. Tapos muli itong sumugod. Pero napigilan ni Midoriya sa unang pagkakataon at binalibag ito. Pero lalo niya lang ginalit si Bakugo. Ayaw makipag-teamwork ni Kachan kay Lida dahil sa inis. At may 12 minutes na lang na natitira sa mga hero. Mabilis na inatake ni Bakugo si Deco kaya tumakas na si Uraraka. Saka gumamit ang bida ng capture tape na parang kay Eraserhead at nagawa na naman niyang makatakas. Kaya naisip ni Tosh Inori na nagbubunga na ang pagiging fanboy nito. Tumakbo siya at nagtago upang mag-isip ng plano. Samantala papatayin talaga siya ni Bakugo pag nakita siya nito. Nakita na ni Uraraka ang target. Nang matawa siya dahil trying hard ito sa pagiging villain. Giit ni Lida na pinaghandaan niya ang quirk nito kaya tinanggal ang mga pwedeng mapalutang. Sinabi ni Uraraka ang lokasyon kay Deco pero wala na silang sapat na oras. Tapos nahanap pa siya ni Bakugo na kaagad siyang pinasabog ng napakalakas kaya nabahala ang mga nanunood. Gayunpaman ay nakaligtas pa rin siya pero tutuluyan na talaga siya nito. Pinalutang naman ni Uraraka ang sarili upang makuha ang target pero itinakbo ito ni Lida. Nag-aalala na ang mga kaklase dahil nababaliw na daw si Bakugo. Ngunit nagbigay lang ng warning na huwag nang ulitin ni Bakugo ang nakamamatay na atake. Pero muli itong sumugod saka tumalon at inatake siya sa likod saka binalibag siya nito ng napakalakas. Saka pinipilit pa rin siya ni Bakugo na gamitin ang quirk. Kaya sinabi ng bida na tatalunin niya na ang tanga. At sa unang pagkakataon ay gagamitin niya na sa bully ang kanyang kakayahan. Naisipan silang pahintuin ni All Might kaso huli na ang lahat pero ang inatake naman ng bida ay ang Kisame. Dahilan para magkaroon si Uraraka ng poste na ipinang-atake kay Lida kaya tagumpay niyang capture ang target. Pagkatapos ay makikita ang bida na sinalo ang atake ni Bakugo para maisagawa ang plano. Kaya naman sila Deco at Uraraka ang nanalo. Subalit ang mga nanalo pa ang injured at ang mga natalo ay walang gallows. Agad na dinala si Midoriya sa nurse office. Hindi naman makapaniwala si Bakugo na natalo sila kaya pinakalma siya ni All Might. Pagkatapos ay sinabi ni All Might na si Lida ang MVP.
Giit ni Yaoyorozu na si Lida lang ang nakapag-adapt sa training at si Bakugo ay nagwala lang. At nanalo lang ang hero team dahil isa lang itong training. Ang sunod na lalaban ay sina Shoji at Todoroki laban kina Ojiro at Hagakure. Nang magsimula ang match ay agad na nang alap ng impormasyon si Shoji kaya nalaman nila ang lokasyon ng kalaban. Ngunit ginawa ng yelo ni Todoroki ang buong gusali kaya dumikit ang mga paa nila sa sahig. Saka nagbabala ito na matatanggal ang balat sa talampakan kung pipilitin pa nilang gumalaw. Dahil dito ay nanalo na agad sila Todoroki. Nagpatuloy pa ang matitinding mga labanan ng mga kaklase sa training na ito gamit ang kanya-kanya nilang mga ability. Ngunit nang matapos ay si Midoriya lang daw ang na-injury saka agad siyang tumakbo dahil nauubos na pala ang kanyang 3 oras ng transformation para sa araw na ito. Nang magtungo kay Midoriya ay sinabi ni Recovery Girl na hindi maganda ang kahihinatnan kung patuloy na mapipinsala ng One for All ang katawan ng bida. Sagot ni All Might na kailangan niya na kasi ng successor dahil ang One for All lang ang makakakontra sa malalakas na mga villain. Pagsapit ng hapon ay nakalabas na rin siya sa clinic, at pagpasok ng classroom ay naging fan niya na ang mga kaklase. Yayayain sana ni Kaminari na kumain si Uraraka pero mas interesado ito kay Deku. Hinabol din ng bida ang kababata para sabihin na ibinigay lang sa kanya ang ability kaya hindi niya ito niloko noon na wala siyang quirk. Pero aminado naman si Kachan na natalo siya ngayon ni Deku. At nang makita niya din daw si Todoroki ay nalaman niyang mas malakas ito sa kanya. Kaya nangako si Bakugo na siya ang magiging pinakamalakas. Nang dumating si All Might para ituwid ang landas nito, kinabukasan ay na-interview ang mga estudyante dahil personal na teacher nila si All Might. Pati si Eraserhead ay na-interview pero pinalayas lang sila nito. Tapos nagsarado ang UA barrier dahil wala silang ID. At sa likod ng mga reporter ay nakatingin ang isang binata. Giit ng sensei na kailangan na nila ng class representative kaya marami ang nagpresenta, kasama na si Mineta na nais daw ipatupad na gawing miniskirt ang kasuotan ng mga babae sa klase. Nang magsalita si Lida ay tumahimik sila dahil magaling itong magsalita. Ngunit si Midoriya ang may pinakamadaming boto na ikinainis ni Bakugo. Tapos walang bumoto kay Lida. Dahil dito ay si Deku na ang class rep at ang assistant ay si Yaoyorozu. Sinabi ni Deku na alam niyang hindi siya qualify na maging class rep, pero masaya daw para sa kanya si Lida. Nang may tanong ni Uraraka kung mayaman ba ito, kaya sinabing pamilya daw sila ng mga hero at ang kanyang kuya na si Ingenium ang idol niya. Nang biglang mag-alarm dahil may nakalusot daw sa security kaya nagpanik ang lahat, pero nakita ni Lida na mga reporter lang pala ito. Nais na silang banatan ni Mike, giit ni Aizawa na maghintay na lang sila ng pulis. Naisip ni Lida na masyado silang nagpapanik, kaya nagpalutang ito kay Uraraka, ngunit nagpaikot-ikot siya at tumama sa pader. Saka sinabing mga reporter lang ang nakapasok at hindi sila dapat magpanik dahil sila ay nasa pinakasikat na school ng mga hero. At pagdating ng mga pulis ay naayos na ang kaguluhan. Pagbalik sa silid ay sinabi ni Deku na mas nararapat si Lida na maging class rep na sinang-ayunan naman ng mga kaklase. Kaya si Lida na ang naging class rep. Nagtataka naman ng mga hero kung paano natunaw ang makapal na bakod. Wala silang magawa dahil may hostage ang isang villain tarugo. Pero pagdating ni All Might ay isang chop attack lang ito. Nakagad na umalis dahil may narinig. Saka napansin na bumabagal na ang kilos niya dahil binigay na ito kay Deku. Naalala niya rin ang aminin ni Deku na sinabi niya kay Bakugo ang katotohanan, kaya pinagsabihan itong huwag nang uulitin dahil mapanganib. Sunod ay magkakaroon naman daw sila ng rescue training. Kaya sumakay sila ng bus para magtungo sa training facility, kung saan napansin daw ng mga kaklase na katulad ng quirk ni All Might ang kay Deku. Saka ipinagmalaki ng mga ito ang kanya-kanyang ability. Pero sila Todoroki at Bakugo ang pinakamalakas. Ngunit pinagtutukso nila si Kachan dahil palagi daw itong galit. Pagdating ay nakita nila si Space Hero 13 na isang rescue specialist. At pagpasok ay namangha sa napakalaking training facility na may iba't ibang sitwasyon. Hinanap ni Aizawa si All Might, giit ni 13 na napagod ito sa mga villain. Bago magsimula ay pinapag-ingat ni 13 ang may mga quirk na labis na mapanganib kaya kailangan nilang mag-ingat upang hindi masaktan ng ire-rescue. Nang biglang mabahala si Aizawa dahil mula sa kadiliman ay lumabas ang napakaraming mga villain kaya mapapasabak agad sila sa tunay na labanan. At ang pakay pala ng mga ito ay si All Might. Nagtataka sila kung bakit hindi na-detect ng mga trespasser sensors ang mga villain. Kaya malamang ay may quirk ang kalaban na nakakagawa nito. Pinag-utos ni Aizawa na samahan nito ang mga bata at tumawag sila sa school. Nag-alala naman si Deku dahil balak lumaban mag-isa ng kanilang sensei. Pero matapang pa rin itong sumugod at nag-disable ng mga quirk ng kalaban kaya mabilis na natalo ang tatlo. Sa katuluyan nitong pinatunayan na malaki ang agwat niya sa mga ito pagdating sa pakikipaglaban. Bago umalis ay pinanood muna ito saglit ni Deku. Pero nag-teleport si Kurogiri sa mga estudyante na ikinabahala ni Aizawa. Agad namang sumugod sila Kirishima at Bakugo para tapusin ito. Pero hindi naman nasaktan ng kalaban kaya ginamit nito ang quirk para mapaghiwalay ang mga estudyante.
kuryente. Nahulog ang bida sa malaking pool. Nang sugo rin siya ng isang kalaban na mabilis lumangoy mabuti ay niligtas siya ni Suyo. Hanga daw si Mineta dahil malaki din ang siopaw ng palaka. Kaya binalibag siya nito. Giit ni Suyo na baka may paraan ng mga villain na patayin si All Might dahil hinahanap nila ito. Kinabahan si Mineta sa narinig. Tapos dumating pa ang maraming kalaban na nag-aabang sa tubig. Gamit ang yelo ni Todoroki ay walang hirap niyang natalo ang mga kalaban. At ang ibang kaklase ay lumalaban sa kanya-kanyang pamamaraan. Nagtataka na si Toshinori dahil hindi siya makatawag kina Aizawa at 13. Nang dumating ang principal at sinabing hindi niya kailangan puntahan ang lahat ng sakuna na naririnig dahil kailangan niyang ilaan ang natitirang oras sa pagsasanay sa disipulo. Nalaman ni Shoji na nagkahiwa-hiwalay lang sila pero nasa loob pa rin ang lahat. Inutos naman ni 13 kay Lida na tumakbo ito sa school at magsumbong sa mga pro-hero bago pa matalo si Eraserhead. Ayaw sana silang iwan ng class rep pero sang-ayon ng mga kaklase sa sinabi ni 13. Ngunit pipigilan siya ni Kurogiri kaya ginamit ni 13 ang black hole para higupin ito. Naisip ni Deku na hindi din alam ng mga kalaban ang mga quirk nila. Giit ni Suyo na ang quirk niya ay isang palaka kung saan napapahaba niya hanggang 20 meters ang kanyang dila. Si Deku naman ay may pambihirang lakas pero nababaldado naman siya. Giit ni Mineta na siya naman ay dumidikit ang tinatanggal na sago sa katawan. Pero tinitigan lang siya ng dalawa kaya naiyak ang bata dahil walang kwenta ang powers niya. Saka winasak na ng kalaban ang bangka para lumubog sila. Nagpanik si Mineta at pinagbabato ang mga sago sa tubig. Nang makita ni Deku na iniiwasan ng kalaban ang mga ito, takot na takot pa rin si Mineta ngunit naglakas loob ang bida na tumalon ng mataas saka pinitik ng napakalakas ang tubig tapos kinuha siya ni Suyo para makatakas sila. Habang si Mineta ay pinagbabato pa rin ang mga sago. Dahil sa ginawa ng bida ay hinigop ng tubig sa gitna ang mga kalaban at sumabog ng malakas. Dahil din kay Mineta ay hindi sila makaalis sa pagkakadikit. Sunod ay naisip ni Midoriya na tulungan si Eraserhead. Walang palag kay Todoroki ang mga nakakalaban niya. Nang sumugod pa ang isa ay ginawa niya lang din itong yelo saka sila tinuluyan. Hindi daw magamit ni Kaminari ang kuryente dahil madadamay din ang mga kasama. Kaya ang ginawa ng dalawang dalaga ay ginamit na lang nila si Kaminari na isang human stun gun. Saka patuloy na umatake si Jiro gamit ang high frequency sound. Si Yaoyorozu naman ay gumawa ng malaking tela na pangontra sa kuryente. Dahil dito ay nakapagwala na si Kaminari gamit ang napakalakas na kuryente. Pero pag napapasobra ay nag-short circuit din ang utak niya. Patuloy ang pakikipaglaban ni Eraserhead sa mga villain. Kaya sumugod si Shigaraki para tapusin ito. Dahil may kapangyarihan pala itong magpabulok ng lahat ng nahahawakan kaya tumakas si Eraserhead. Saka siya muling pinagtulungan, gayunpaman ay natatalo niya pa rin ang mga villain. Ngunit nahuli kagad siya ni Nomo. Samantala gamit ang warp ay nagawa ni Kurogiri na matalo ang ability ni 13. Kaya mabilis na tumakbo si Lida pero ayaw pumayag ni Kurogiri. Ngunit pinigilan siya ni Shoji para makatakas si Lida. Napakarami na ring natalo nila Bakugo at Kirishima. Nang may sumugod na invisible to ball pero agad itong pinasabog ng binata. Sa Fire Zone naman ay natatalo din ni Ojiro ang mga kalaban. Magkasama namang lumalaban sila Koda at Tokoyami sa Snow Zone. Habang si Lida ay hinahabol pa rin. Pero napalutang naman ni Uraraka si Kurogiri. Tapos pinigilan din siya ng tape ni Zero. Saka pinaikot-ikot ito ni Sato at inihagis. Hanggang sa tuluyan ng nakatakas si Lida. Subalit ang kamay ni Aizawa ay ginagawa ng giniling ni Nomo. Pumapalag pa siya kaya binali din ang isa. Galit na galit si Shigaraki dahil magsusumbong daw si Lida. Dahil dito ay tatakas na daw sila. Natuwa si Mineta sa narinig pero pasimpleng nakahawak ang manyak kaya nilunod siya. Subalit bago daw tumakas si Shigaraki ay papatayin niya muna ang tatlo. Naisip ni Midoriya na katapusan na nila. Pero ayaw gumana ng quirk dahil kay Eraserhead. Ngunit winasak lalo ang ulo niya. Umatake na rin si Deku ng napakalakas at sa pagkakataong ito ay hindi siya nasaktan, pero hindi rin nasaktan ang kalaban dahil kay Nomo kaya katapusan na nila nang biglang yumanig dahil dumating na rin sa wakas si All Might. Nagkaroon ng pag-asa ang mga estudyante nang makita ang simbolo ng kapayapaan. Sa isang iglap ay natalo niya agad ang maraming kalaban saka kinuha si Eraser Girl. At sa isang kisap mata ay nakuha niya na rin ang tatlo. Saka inutusan silang dalhin nila si Aizawa. Depressed si Shigaraki ngunit napansin niyang humihina na nga si All Might. Sumugod si Toshinori at pinagsasapok si Nomo pero hindi niya ito nasasaktan dahil sa shock absorption. Kaya binalibag niya na lang ito. Ngunit nag-aalala pa rin si Deku dahil alam niyang nasa limitasyon na ang number 1 hero. Sa katunayan ay ginamit pala ni Kurogiri ang warp kaya si All Might pa ang napinsala ni Nomo sa kanyang kahinaan. At balak nitong putulin si All Might gamit ang kanyang warp. Kaya nagpa siya si Midoriya na tulungan ito. Subalit pagsugod ay pinigilan siya ni Kurogiri, mabuti ay biglang dumating si Bakugo. Saka ginawang yelo ni Todoroki si Nomo. Dahilan para makatakas si Toshinori. Nakailag si Shigaraki kay Kirishima. Subalit dahil sa kanila ay nakontrol ang sitwasyon. Nabahala si Shigaraki na matrap doon dahil nahuli ni Bakugo si Kurogiri na pinagbantaan na papasabugin kapag kumilos ng masama.
Nakatakas pa rin si Nomo kahit napinsala ito ng yelo. Tapos mabilis itong nag-regenerate. Saka kumilos ang napakabilis at sinuntok ng walang awa si Bakugo. Subalit nakaligtas ang binata nang hindi niya alam dahil iniligtas pala siya ni All Might. Nakahandang lumaban ng mga estudyante pero hindi pumayag si All Might dahil ipapakita na daw nito ang tunay na lakas kaya nagliwanag ang mga mata nito kasabay ng pagtama ng kanilang mga kamao ni Nomo. Tapos patuloy silang nagsuntukan na sa sobrang lakas ay tinatangay ng impact nito ang mga nasa paligid. Napinsala man siya nito subalit nagpatuloy pa rin sa pagbigay ng kanyang buong lakas ang tinaguriang number 1 hero. Nagpatuloy siya sa pambubugbog sa pangit na halimaw tapos pinaikot-ikot niya pa at binalibag ng napakalakas. Tapos gamit ang buong lakas ay nagawa ni All Might na masuntok ng napakalakas si Nomo kaya nasira nito ang kisame at tumalsik sa mga ulap. Giit ni All Might na kung nasa prime pa siya ay 5 suntok lang sana ito. Nabihag ng isang villain si Kaminari. Sinubukan itong lokohin ni Jiro habang sinusuot ang jack sa amplifier pero napansin ito ng villain. Hinamon ni Toshinori si Shigaraki na labis na natakot sa nangyari. Balak na ng mga estudyante na umalis, pero si Deku lang ang nakakaalam na malapit nang bumigay si All Might. Umaasa naman si All Might na matatakot na ang mga kalaban dahil wala na siyang lakas. Nagpapanik si Shigaraki pero sinabi ni Kurogiri na magagawa pa nilang manalo. Sa kasamaang palad ay sumugod sila Shigaraki at Kurogiri, sumugod din si Midoriya upang mailigtas ang kanyang master. Pero gamit ang warp ay uunahan siya ni Shigaraki. Mabuti ay dumating na pala si Snipe, saka isinunod nito ang nang hostage kay Kaminari. Dahil dumating na pala si Lida dala ang napakaraming pro heroes. Agad na ginamit ni Present Mike ang kakayahan na tumalo sa napakaraming villain. Si Ectoplasm ay umatake gamit ang mga clone. Aalis na sana ang pinuno pero pinagbabaril siya ni Snipe. Saka sila sinubukang higupin ni 13. Ngunit tuluyang nakatakas ang dalawa gamit ang warp. Samantala si All Might ay nagpasalamat sa kanyang disipulo na napaiyak. Ngunit patungo si Kirishima sa kanila kaya makikita nito si Toshinori, mabuti na lang ay gumawa ng pader si Cementos para hindi mabuko ang number 1 hero. Nang makabalik sa base ang mga villain ay sinabi ni Shigaraki na hindi naman nanghihina si All Might tulad ng sinabi sa kanila ng Master. Nagulat din ang Master nang malaman na napalipad si Nomo. Isinumbong din ni Shigaraki ang isang batang pinigilan silang patayin si All Might. Kaya sinabi na lang ng Master na better luck next time. Nang dumating ang detective ay nalaman nilang nagpapagaling na si Aizawa sa mga pinsala na ginawa ni Nomo. Maging si 13 ay inaasahang makaka-recover. Napagtanto ng principal na kailangan pa nilang mag-improve ng security system. Samantala si Nomo ay tagumpay na rin na nahuli ng mga pulis. Nag-aalala si Toshinori dahil sa nangyari ay mas iikli pa ang oras ng transformation niya. Saka dumating si Sukauchi na best friend nito na sinabing baka hindi nakasurvive ang mga bata kundi dahil sa mga pro. Sagot ni Toshinori na nagbuwis buhay din ang mga bata kaya nakikita niyang magiging malalakas na mga hero ang mga ito balang araw.